Ano ang pinakamainam na panlaban sa takot? Ano sa palagay mo? Well, ito po ang ating bagong tanong na bibigyan sa atin ng tuon at tugon. Siyempre pa, mula sa salita ng ating Panginoon. Kaya naman, tuloy-tuloy lang po sa inyong panonood at pagtutok. Dito yan sa... Hello, kumusta po kayo? At isang mapagpalat, mabiyayang araw po ang aking pagbati sa bawat isa po sa atin. At thank you so much once again for joining me sa isa na naman pong episode na ating programang Solution with me. And my name is Laverne Ducot. Ito nga po ating programang naghahatid ng tuon at tugon sa ating bawat tanong. At syempre pa, since bagong araw at bagong linggo ay atin pong pagsasaluhan ang isang tanong at hahanapan po natin ito ng isang makasaysayang tugon at ang pagmumulan po at paghuhugutan natin ng tugon ay magmumula syempre pa hindi po galing sa akin kundi galing po sa mayamang salita ng ating Panginoon. Kaya naman manatili po ay nakatutok at manood at tinitiyak ko po sa inyo sa biyaya ng Panginoon kayo po ay mapapagpala sa ating mga pag-uusapan at pag-aaralan. Dito po yan sa Solution with me and my name is Laverne Ducot. Ito nga po ang ating Bible Study Online. At syempre pa binabati po natin ikaw na marahil first time nakasama namin sa ating programa na kung saan ay maaring kayo po ay naanyayahan, naitag or naiyakag. Well, thank you so much po dahil kayo po ay tumugon sa paanyaya ng inyong mga kaibigan at naniniwala po ako na hindi po aksidente na tayo po yung magsama-sama sa araw pong ito dahil kung ano man po inyong mga katanungan sa buhay, dalayan ko po mula po sa ating mga pag-uusapan ngayong araw na ito sa ating Bible study ay mabigyan po ito ng tugon. At syempre pa, ay mapagyaman po tayo at makilala natin ang nananaga ng pag-ibig at sakdal na pagmamahal sa atin ng Diyos. Dito lamang yan sa Solution with me, Laverne Ducot. Ito nga po ating Bible study online. At syempre, binabati po natin ang ating mga bagong kaibigan. We pray na hindi po ito yung first and last time na makasama po namin bagkos ito po ay maging dahilan na simula sa araw pong ito ay makasama na namin kayo sa ating Bible study every Tuesdays and Wednesdays at 7:30 Philippine Standard Time dito po sa buong Pilipinas. At syempre pa, binabati po natin lahat ng ating mga kababayan saan man po kayong panig ng daigdig. Yes, shout out po sa mga kaibigan natin sa US of A, sa Hong Kong, sa Israel, sa Japan, sa Africa. Yes, meron tayong mga kaibigan nanonood po sa Africa. And even sa London, I pray meron din po sa UK, yes, sa Italy, and sa Dubai. Naku, marami tayong mga kaibigan dyan. And saan pa ba? Sa Saudi, yes, meron din tayong mga kaibigan sa sa Israel, sa Hong Kong. Good morning, good afternoon, and good evening po sa bawat isa sa atin. At syempre not to forget ang ating mga kababayan dito po sa buong Pilipinas, sa mga karatig nating po dito sa Mega Manila. Good morning po sa inyo, good afternoon, actually good evening no? At sa mga kababayan po natin sa probinsya, maraming salamat po once again for joining me at manatili po kayo nakatutok dahil napakaganda po ng ating mga pag-uusapan. And if you are watching via Facebook, please don't forget to like and follow us sa ating Facebook page. And if ever you are watching through our YouTube channel, please consider subscribing. Kung hindi pa po kayo nagsusubscribe, and please don't forget to hit the notification bell para you won't miss an episode. At nang sa gayon, sabay-sabay po tayo. Sama-sama po tayong nag-aaral at natututo kahit man lang sa loob ng ilang minuto. At excited na po ako pag-usapan po natin sa atin pong episode tonight. Beware of the enemy's strongholds. Once again, ito po yung ating topic for tonight. Beware of the enemy's strongholds. At once again, narito po yung tanong na atin pong bibigyan ng tugon at tuon sa araw pong ito. Ano ang pinakamainam na panlaban sa takot? Ano sa palagay mo? Kung meron po kayong mga palapalagay, damdamin at nais pong sabihin bilang tugon, mga pansarili niyo pong paniniwala, pakilagay lamang po sa ating comment section at ito po ay kagalakan namin na makarinig po mula sa inyo. Muli po ang ating tanong ay ano ang pinakamainam na panlaban sa takot? Kung pinakamainam, ibig sabihin meron kayong mga ibang, meron tayong tinatayuan na ito pwedeng panlaban, ito rin pwede. Pero ano po yung sa tingin nyo pinakamainam na sinasabi po sa atin mismo
ng salita ng Panginoon. So abangan po natin yan sa ating pag-aaral. Siyempre pa, tutok lamang po kayo at tuloy-tuloy na tayo sa ating mga pag-uusapan. Dito lang yan sa Solution with me, and my name is Laverne Duco. Sa atin pong episode na Beware of the Enemy's Strongholds ay atin pong aalamin at bibigyan po ng tugon ang isang tanong na ano sa tingin mo yung pinakamainam na panlaban sa takot. Kasi maraming mga iba't ibang mga sagot po ang mga tao, pero ang aalamin po natin, syempre pa sa araw pong ito kung ano po yung sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, ang Biblia. So alamin po natin sa araw pong ito, ano sa tingin mo yung pinakamainam na panlaban sa takot. So ano po sa inyong palagay, ano po sa inyong damdamin, naayusin po namin marinig at mabasa ang inyong mga palapalagay. Pwede nyo pong ilagay sa ating comment section ang inyong tugon sa ating tanong na ano yung pinakamainam na panlaban sa takot. Ngayon, bakit po natin pinag-uusapan po ito? Dahil napapansin po na inyong lingkod at of course, bahagi na rin po ng mga testimonies ng ibang mga mananampalataya at mga ibang mga articles na nababasa po natin mula po ng pagsibol nitong pandemya, of course, ay mahigit na 1 taon, ay bukod pa sa marami pong problema at samot-saring kinatatakutan po ang ating mundo, ang bawat taong naninirahan sa mundong ito, dumagdag pa ang pandemya. Alam niyo po ba na tumaas po ang porsyento ng mga tao na nabubuhay ngayon sa takot at pangamba. At dahil po dito, ay tumaas din po ang porsyento ng mga taong nagdurusa sa kalungkutan at matinding depression. So alamin po natin, mula po sa mayamang salita ng Panginoon, paano po ba natin malalabanan? Ano po yung pinakamainam na panlaban sa takot at pangamba? At syempre pa, gaya po na ating laging pinapaalala sa ating programa, ang atin pong pinaghuhugutan ng sagot ng tugon sa ating mga bawat tanong ay walang iba kundi ang salita mismo ng Panginoon, ang Biblia. So sa ngayon po, ay atin pong tatalakayin at alamin natin, ano nga ba yung pinakamainam? Take note pinakamainam na panlaban sa takot. Kasi pangkaraniwan kapag pinag-uusapan po ito, ang unang tinutugon po ng bawat tao, pangkaraniwan, ay sasabihin nila, syempre kinakailangan natin ng tapang, ng katatagan o lakas ng loob para mapaglabanan ang anumang takot. Well, ito po yung may tuturing po natin na pangkaraniwang tugon ng mga tao. Minsan nga nakakalungkot, ito rin po yung tugon ng mga mananampalataya. Ngayon, bakit ko po nasabi po ito? Hanggang mamaya po sa ating pag-aaral ay ibabahagi ko po sa inyo ilan po sa mga paniniwala na ating mga kapwa mananampalataya. Pero I've got good news for you, kapatid, dahil hindi po ito ang pinaka-mainam na panlaban sa takot. Uulitin ko po, hindi po ang tapang o ang katatagan o ang lakas ng loob ang siyang panlaban o pinaka-mainam na panlaban o pantapat sa anuman pong takot at pangamba na inyong nararanasan sa kasalukuyan. At marahil ito po ay inyong ginagamit na sa ngayon, ang inyong tapang, pero napapansin nyo parang nauubusan na ako at nauupod na yung aking katatagan. Dahil nga po sa samot-saring dumarating na mga problema sa ating buhay. So alamin po natin ang sinasabi ng Biblia. At makikita po natin, kapag tayo po nabuksan sa katotohanan ng kapahayagan ng Biblia, talaga naman po ito po magbibigay sa atin ng kagalakan, kapahingahan, at kapayapaan. Sabi po Romans chapter 12 verse 2, and do not be conformed to this world, because ang paniniwala po ng mundong ito ay salungat sa paniniwala ng sinasabi ng Biblia o ang dapat na pinapaniwalaan nating mga mananampalataya. And do not be conformed to this world, but be it transformed. How? By the renewing of the mind. Now, kailan po nangyayari? At kailan po nagaganap ang renewing of the mind? Ito po ay nangyayari kapag tayo po ay nakikinig, masidhing nakatutok, at talaga namang pinapakinggan ang mga pag-aaral na nagaganap sa atin pong pananambahan or sa atin pong Bible study. That's why you need to have a church. Bagaman sa mga panahong ito, marami po ang hindi pa nag-on-site, but praise God, kami po sa aming church na kapag on-site na, pero kahit pa man online po ang inyong dinadaluhan, importante po na talagang pinapakinggan nyo po at talagang iniiwan nyo po muna yung mga ginagawa ninyo nang sa gayon nakatutok lamang po kayo sa inyong mga pinapakinggan. Kasi pangkaraniwan pag online ang pananambahan ay marami tayong ginagawa, pero actually pag tayo po maraming ginagawa at hindi po tayo nakatutok sa ating pinapakinggan, sa ating pananambahan, ang nalulugi po talaga tayo.
Ang nagbe-benefit po talaga dito, hindi naman ng Diyos. Tayo po talaga, kaya po gusto ng Diyos, tayo po ay nagpapasya talaga, na nag-aaral at pinapakinggan ang mensaheng ibinibigay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ng inyong mga under-shepherds o mga pastor na itinalaga sa atin ng Diyos. So, muli po, ang pinakamainam na panlaban sa takot ay hindi po tapang. Hindi rin po katatagan at lakas ng loob. Ang sagot po dito, ayon po sa Biblia, ay sakdal na pagmamahal. Now, hindi po basta sakdal na pagmamahal kung kani-kanino lamang. Hindi po syempre sakdal na pagmamahal galing po sa tao dahil wala naman pong sakdal o perfect love na maidudulot o maibibigay ang sino mang tao. Ngayon, ang tanong, sino po lamang ang makapagbibigay sa atin ng sakdal na pagmamahal or perfect love? Well, of course, sa ating Diyos lamang po dahil po ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin ay hindi po kumukupas. At ito po ay pinapatotohanan sa atin ng 1 John chapter 4 verse 18. Basahin ko po sa inyo. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. Wow! So ang pumapawi daw po sa anumang takot at pangamba sa buhay ay ang sakdal na pagmamahal sa atin ng Diyos. Tuloy po natin ang pagbasa. Because fear involves torment, but he who fears has not been made perfect in love. Marami po sa mga mananampalataya sa ngayon, kung kayo po ay balot pa rin ng takot sa inyong mga puso, kayo po ay ilag na ilag pa rin na lumapit sa Diyos dahil believing na ikaw ay hahatulan pa rin ng Diyos, paparusahan pa rin ng Diyos, dahil nagagalit pa rin sa iyo ang Diyos. Sabi po ng talata, hindi po kayo na itatatag sa sakdal at pagmamahal ng Diyos. Dahil po ang takot po ay may kinalaman po dito yung pananakit, yung punishment. So, anyone na medyo expectant or I would say na expectant po sa mga bagay na ito, paghahatol, galit sa iyo ng Diyos, pot sa iyo ng Diyos, hindi pa po tayo na itatatag sa sakdal na pagmamahal sa atin ng Diyos. Kaya po nananatili pa rin po yung takot at pangamba ninyo sa inyong mga buhay, bagaman kayo po isa ng mananampalataya. So once again, take note, sabi po ng 1 John 4:18, once again, basahin ko po muli sa inyo, there is no fear in love. Wala daw pong takot sa pagmamahal. Ang tinutukoy po dito, hindi po pagmamahal ng tao, pagmamahal ng Diyos. But perfect love casts out fear. Amen. So, ang panlaban, ang pinaka mainam na panlaban po sa takot, hindi po tapang, hindi katatagan, hindi lakas ng loob. Ito po ay ang sakdal na pagmamahal sa atin ng Diyos. Amen. Amen. So, pangkaraniwang panalangin po kasi ng mga mananampalataya sa ngayon at maraming tao rin, ang nakakalungkot nga lang po dito ay sumasang-ayon ng mga mananampalataya sa pangkaraniwang bukang bibig ng mga tao na kapag sila po ay dumaraan sa matinding mga pagsubok at suliranin sa buhay, ang lagian po nilang panalangin sa Diyos kapag sila po ay nahaharap sa takot ng buhay, sinasabi nila sa Diyos, "O Diyos, please Lord, bigyan niyo po kami ng katatagan, ng lakas ng loob, ng tapang para maharap po namin ang mga problemang na humahantong at dumarating po sa aming buhay." Now, kung ito po ay inyong panalangin, pansinin niyo po, darating ang panahon na kayo po yung mauupod sa inyong tapang at lakas ng loob. At ito po yung nagdudulot at maghahatid po sa inyo ng kapaguran sa buhay. Pansinin niyo po yan. Now, ito po ba ay tamang panalangin? Hindi po ito yung tamang panalangin bilang isang mananampalataya. Kasi po, bilang mananampalataya, we have to go back to the Word of God. Ano bang sinasabi ng Diyos? Kapag tayo po ay binabalot po yung ating isipan, yung ating puso at ating kalooban ng takot, ano po yung dapat nating panalangin? Tama po ba yung Panginoon? Bigyan niyo po ako ng tapang, ng katatagan, ng lakas ng loob para mapagtagumpayan ko po itong takot at pangamba sa aking buhay. Hindi po. Going back to 1 John 4:18, sabi po ng talata, ano po yung pinakamainam na panlaban po sa takot? Dapat po humingi tayo sa Panginoon ng kanyang revelation, ng kanyang kapahayagan. At ang kapahayagan po natin natanggap sa araw pong ito, hindi pala tapang, hindi pala lakas ng loob ang kailangan. Kundi magkaroon po tayo ng kapahayagan na sadyang mahal na mahal ka ng Diyos. Amen. God is so in love with you. Now, ano po yung tuntungan po natin? Ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak para hindi na po tayo magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo. Isipin niyo po iyon. Bagaman mahal na mahal po ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Actually, sa katotohanan, ang kanyang pong bugtong na anak ay wala pong bahid ng kasalanan. Kaya naman ang Diyos po sa kanya ay lugod na lugod. In Matthew chapter 3 verse 17, ang turing po sa kanya ng Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo, "This is my beloved Son, in whom
I am well pleased. Now, kung ihahalin tulad po natin ating mga sarili sa kanyang bugtong na anak, hindi po tayo talaga namang kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Pero sa kabila po nito, for you to understand how much God loves you today, you have to know how much God loves His Son. So Matthew 3 verse 17, sabi ng Diyos, "This is my beloved Son," referring to Jesus, "in whom I am well pleased." So for you to know and understand how much God is in love with you, dapat maintindihan natin gaano ba kamahal ng Diyos si Jesucristo. Sobrang mahal na mahal niya. This is my beloved Son. Yun po ang turing niya sa kanyang bugtong na anak, in whom I am well pleased. Pero sa kabila po nito, na kanyang minamahal ang kanyang bugtong na anak at sadyang siya po ay lugod na lugod, minarapat po niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak doon sa krus para magdusa at mamatay alang-alang sa atin. Now tell me, sa tingin mo gaano kakamahal ng Diyos? Yun po dapat ang nag-uumapaw sa ating mga puso. At kapag ito po ay meron tayong revelation about this truth, anuman pong uri ng takot at pangamba ay pinapawi po nito. Perfect love cast out fear. Believing that you are God's beloved and believing that through the finished work of Christ on the cross, alam niyo po ba that you are today accepted in the beloved? That's why you are greatly blessed and highly favored. In the Greek, yun pong word na accepted in Ephesians chapter 1 verse 6 is karitu. Tayo po ikatanggap-tanggap. We are greatly blessed and highly favored. Alam niyo, sino lamang po ang mga sinabihan ng mga taong ito? Dalawang tao lang. Si Birheng Maria at tayo mga mananampalataya. Because of what Christ has done on the cross. So tayo po ay sobrang minamahal ng Diyos kung bakit po niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Wow, doon pa lamang po panalong-panalo na po tayo. So muli po, ang panlaban po natin sa anumang takot at pangamba ay maitatag po tayo sa katotohanan na sadyang mahal na mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. Isipin niyo po, mahal niya muli ang kanyang bugtong na anak at siya po'y kanyang lubusang kinalulugdan. Pero minarapat po ng Diyos na ibigay sa atin ang kanyang bugtong na anak para hindi na po tayo magdusa at mamatay doon sa krus. Bagkus ay magkaroon pa po ng buhay na walang hanggan. Grabe po ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Amen. So once again, basahin ko po sa inyo 1 John 4:18, "There is no fear in love, but perfect love casts out fear." So the more po tayo ay na kakaroon po ng tunay na kapahayagan sa pag-ibig at pagmamahal sa atin ng Diyos, anumang takot at pangamba ay pinapawi po nito. So ito po yung pinakamainam na kapahayagan na dapat po bilang mananampalataya ay dapat pong talagang umuugat na sa ating mga isipan bilang mga anak ng Diyos sa pagharap po sa takot ng buhay. So ibig sabihin, naniniwala po tayo, anuman po itong mga problema ating kinakaharap, since mahal na mahal ako ng Diyos, hindi niya ako pababayaan. Amen? Di ba sabi niya, sa mga taga-Hebreo, sa aklat, sa mga taga-Hebreo, "I will never leave you nor forsake you." Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ano po yung bottom line? Because He loves you so much. Sabihin niyo po sa inyong mga sarili, God is so in love with me. And that's the truth. Mga kapatid, kasi po, ang nakasanayan po natin na pangkaraniwan na ipinapaalala sa ating mga kapatiran kasi kapag sila po ay nahaharap sa mga pagsubok, mga takot sa buhay at pangamba, ito po yung mga katagang naririnig po natin pangkaraniwan sa mga simbahan. At even po sa Facebook at mga programa sa radyo. Ako po nakalakihan ko rin po yung mga katagang ito kapag ang isang tao ay nahaharap sa mga problema, mga iba't ibang suliranin. Ano po yung laging sinasabi po ng mga mananampalataya sa kanyang kapwa mananampalataya. Ito po yung ilan sa mga kataga, mga prominenteng sinasabi natin sa kanila. Ito rin po yung sinasabi sa akin before na yung mga kaibigang mananampalataya. At sinasabi ko rin naman sa kanila kapag sila po yung nagdaraan sa mga problema. Kapit ka lang kay Lord, di ba? Huwag kang bibitaw sa Panginoon. Isa pa, laban lang at huwag kang padadaig. Huwag kang magpapatalo. Laban lang, kapatid. Now, ito po mga panukalang ito yung mga salitang ito, itong mga katagang ito, una sa lahat, kung ikaw isang mananampalataya, alam niyo po ba na hindi po ito para sa inyo? Yung kapit lang sa Panginoon. Huwag kang bibitaw. Laban lang. Minsan yung mga nagpapahayag ng mga ganitong kapatiran, parang sasabihin mo sa kanila, wala kasi kayo sa kinalalagyan ko, kaya nasasabi nyo yan. Di ba? Minsan parang it's easier said than done. Sabi nga ng iba po sa mga kapatiran natin, wala kasi kayo sa kinalalagyan ko, kaya nasasabi mo yan. Kapit lang. Pero to tell you the truth, hindi po ito dapat
inaangkin na isang kagaya mo. Kung kayo po isang born-again Christian, mananampalataya, ang mga ganito pong mga paalala ay hindi po para sa mga mananampalataya. Now, pwede niyo pong sundin po ito. At mararanasan niyo po siguro ginhawa na pansamantala. Hindi po long-lasting. Pero kapag pinakinggan po natin at meron po tayong kapahayagan ng mga pagpapaalala sa atin ng Panginoong Jesus. Take note ito pong bibigay ko po sa inyo paalala ay nagmula po mismo sa mga labi ng ating Panginoong Jesus. Na hindi mo na kailangan kumapit sa Diyos, hindi mo na kailangan dapat lagi kang hindi mo na dapat ikaw hindi bibitaw. Dapat lagi kang lumaban para hindi ka matalo. Actually, hindi mo na kailangan gawin po iyon. Because, ang ganda po ng pangako sa atin ng Panginoon. Hindi mo na kailangan gawin po ang lahat ng ito. John chapter 15 verse 5 tells us, tingnan niyo po yung napakagandang kapahayagang ito. Sabi po mismo ito ni Jesus, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. So basically, this passage tells us that, sabi po ni Jesus once again, I am the vine, you are the branches. Take note, He did not tell us na I am the vine, please do your best to be my branch. No, it doesn't say that that phrase. Hindi niya sinasabi I am the vine and try to be a branch. No. Sabi niya once again, I am the vine and you are the branches. Isa pong deklarasyon na patotoo. Ako ang puno at ikaw ang sanga. You are the branches. Amen. So, all we have to do as a child of God is just to abide. Now, ito pong word na abide, napakarami pong mga pakahulugan po, especially mga Pilipino, mga kapatid natin, mga pastor, nagtuturo. Dito po nagkakaroon ng problema. Well, let's define the word abide. Abide is simply stay. Stay where you are. Kung nasaan po kayo, dyan na kayo. Di ba sinasabi po ng mga host sa television, yung mga programa nila, I'll be right back. Stay tuned. Di ba? May mga ganyan po yung sinasabi ng mga host. Ibig sabihin, nandun ka na, aalis lang daw siya pansamantala, sabi ng host, manatili ka lang dyan. So, sa Tagalog, ay ibig sabihin ng stay, manatili. Yun po ibig sabihin, yun ang meaning ng abide. Hindi po kapit. Kasi marami po sa ating mga mananampalataya, iniiba po natin ang kahulugan ng word na abide. Sinasabi nila, kapit ka lang. Wala pong sinasabing ganon sa Biblia. Kasi kung tayo po yung kakapit sa Diyos, makakabitaw po tayo. Ang maganda po nating posture sa ngayon, and this is the truth, tayo po ay hindi na kailangan kumapit sa ating Panginoong Jesus because we are seated with Him. Amen. In the heavenly places, nakaupo na po tayo kasama ni Kristo Jesus. Kumbaga sa jeepney, hindi ka chance passenger, hindi ka nakasabit. Kasi yung mga nakasabit, ibig sabihin, pwedeng malaglag po yun pag nakabitaw kayo. Tayo po ay nakaupo. Hindi lamang po sa isang magandang upuan, tayo po ay seated with Christ. Amen. So kung ano naman po yung pagpapala na meron po si Kristo, damay po tayo. For all the promises of God in Christ are yes, and in Him, amen, to the glory of God through us. So ito po yung ating kinalalagyan as a believer today. So hindi na po para sa atin talaga yung kapit ka lang, huwag kang bibitaw, laban lang kung laban. Actually, sabi po ng Panginoong Jesus, I am the vine, you are the branches. So, if sabi niya, abide in me, ano po ibig sabihin nun? Manatili lamang po tayo. You just have to stay. Stay po tayo. Doon na tayo nakaupo kasama ni Kristo Jesus sa kanan ng Diyos. Amen. So, ano pong revelation sa atin na ipinapahatid po ng talatang ito? Napakaganda po. Hindi mo na kailangang kumapit. Nakaupo ka na eh. Safe ka na. You just have to, you just need to have this throne mentality. Nandun ka na, nakaupo ka na kasama ni Kristo Jesus. So bilang isang anak ng Diyos, sa mga panahon ikaw ay nahaharap sa anumang problema, huwag po kayong mag-alala. Hindi mo na kailangan kumapit, hindi ka na rin bibitaw, at hindi mo na kailangan lumaban. You just have to rest because you are seated with Christ. Amen. At kapag kayo po'y nakaupo doon, bakit ka pinaupo ng Diyos doon? Because you are so much loved by God. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya po intindihan po natin ito, anumang takot at pangamba, pinapawi po nito. So muli po, nakikita natin ang panlaban, ang pinaka-mainam, I should say, na panlaban sa takot, yung sakdal na pagmamahal sa atin ng Diyos. Kaya hindi na po natin kailangan pang lumaban. Gaya po ng sinasabi ng mundo, dahil may lumaban na po para sa atin. Actually, sabi po ng Romans 8:37, yet in all these things we are more than conquerors in Christ Jesus
through Him who loved us. Amen. Si Jesus po ang nakipaglaban sa krus ng Kalbaryo. Siya po nasugatan, although siya po ang nanalo, pero siya po ang duguan. Siya po yung conqueror. Now, sabi po ng talata, why we are more than conquerors in Christ Jesus? Because wala po tayong sugat, hindi po tayo binugbog, hindi po tayo nasaktan, pero nasa atin po yung premyo. That's why we are more than conquerors in Christ Jesus. Amen. Alam niyo mga kapatid, kung inyo po nakukuha yung revelation na ibinibigay po sa atin ng Panginoon sa ngayon, talaga naman mag-uumapaw po ang pag-asa at pag-ibig sa iyo ng Diyos. At yung anuman pong takot na meron po kayo dati, mapapawi po talaga ito. Amen. Sabihin niyo po, sabay-sabay po tayo. I am more than conqueror in Christ Jesus. Amen. Now kapatid, kung kayo po ay namumuhay sa kasalukuyan at pagod na pagod, ang inyong isipan sa samot-saring mga kaisipan na marahil ay nagbibigay po sa inyo ng pagod, ng takot sa buhay, at naghahatid po sa inyo ng sobrang kalungkutan and even depression. Kasi marami po sa mga tao sa ngayon, based po sa research, ay tumaas po ang porsyento ng mga nadidepressed. At dahil po ang depression, of course, ay dulot po ng maraming mga iniisip ang bawat tao, dulot ng mga maraming problema rin na kanyang kinakaharap, dahil marami nga pong masasamang mga kaisipan ang inyong naiisip at ang nakakalungkot po ditong katotohanan, meron po itong masamang epekto sa inyong mga katawan. Now, ang tawag po dito ay warfare. This is spiritual warfare. This is true. Ang spiritual warfare po, hindi yung nakikipaglaban ka kay Satanas. Hindi po. The truth is, tapos na nga po yung laban. Hindi mo na kailangan makipaglaban kay Satanas as a believer. Kasi kung makikipaglaban po kay Satanas, matatalo po kayo. Dahil yung thought pa lang po na nakikipaglaban ka pa rin, mali na. The truth is, defeated foe na po si Satanas. So wala na pong laban. Pero bakit may mga pagkakataon, kayo po ay nahihirapan, nakukulti ang inyong isipan, yung samot-sari po na pumapasok sa inyong isipan, kadalasan ay naghahatid po ito sa inyo na hirap po kayo matulog. Nagkakaroon po kayo ng insomnia, nagigising kayo sa madaling araw, kumakabog ang dibdib, at minsan, in the middle of the night, bigla kang naiiyak. Bakit ko po nasasabi po ito? Kasi po, naranasan ko po ito. Well, I believe this is depression. At yung tipong, samot-sari po yung mga tinig na lumalabas po sa inyong isipan, na humahantong nga po sa inyong takot. At pag dumarating pong umaga, gusto mo gabi na. Pag gabi naman, gusto mo umaga na. At kadalasan po ay ayaw mo na makisama sa iba't ibang mga tao. Ayaw mo na magsalita. Ito po ay isa po sa mga manifestations ng depression. Well, I've got good news for you, kapatid. Meron na pong inilaan po na tugon dito ang Diyos para sa atin. Kung kayo po'y nakakaranas po ng mga ganitong klaseng kalagayan sa inyong mga buhay, meron na pong nilaan po sa inyo ang Diyos. And I pray na makita po natin yung mga revelation ito. And I pray in the name of Jesus, magkaroon po ng revelation sa inyong isipan ang mga katotohanan ito. Let's read 2 Corinthians chapter 10, verse 4 this time. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. Now, what is carnal? Ano po ibig sabihin ng word na carnal? Well, the meaning of carnal is anything that we do naturally. Kasi pangkaraniwan, yung pong depression, no? Ang tingin po ng maraming tao, pwede yung gamutin ng mga medisina, ng gamot, yung sistema ng tao. I believe it's not. Hindi po ito yung pong mga problemang ganito. It's not carnal. Ibig sabihin, hindi po ito pwedeng lutasin ng sistema ng tao. This is not natural. Ang sistema po ng Diyos, sabi po ng talata, once again, basahin po natin, 2 Corinthians chapter 10, verse 4, once again, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. Praise God. Buti na lang po, ang weapons po ng ating Diyos ay napakamakapangyarihan. Mighty for pulling down strongholds. At mamaya po alamin natin, ito yung mga strongholds na ito. And that's why ang atin pong episode for tonight, it's beware of the enemy's strongholds. Sino po yung enemy na tinuturing po natin dito? Of course, walang iba kundi si Satanas, si Hasatan, also known as the accuser of the brethren. Now, bakit po kaya tinawag po itong stronghold? Because hindi po ito natural na gawa-gawa po ng mga tao. So kung ito po ay hindi natural, hindi po ito pwedeng bigyan po ng tugon ng sistema ng tao. Kaya po siya stronghold because ang nasa likod po nito ay si Satan himself. Kaya po siya stronghold. But first and foremost, you have to know kung nasaan po yung battlefield, yung labanan, yung battle arena. Kasi kung hindi po natin matutukoy po ito, saan natin, diba, saan po tayo?
saan po natin malalaman kung ano po ibibigay ipagkakatiwala natin sa Diyos. Kaya po marami mga mananampalataya sa ngayon ang hindi po nagtatagumpay sa buhay because they have no idea kung saan po yung battlefield sa kanilang buhay. Kung bakit po nararanasan nila yung sobrang kalungkutan, depression, in the middle of the night, nagigising, at bigla na lang pong umiiyak, walang kaabog-abog, nalulungkot. Now, nasaan po yung battlefield? So, maaari pong meron kayong mga takot at pangamba sa buhay na ito, pero pwede nyo sabihin sa akin, wala naman akong nararamdaman, basta bigla na akong na kinakabog yung dibdib. Well, kapatid, paano po natin malalaman kung meron po kayong takot at pangamba sa pagharap po sa buhay na ito? Alam niyo kung paano po natin ito mag-gauge? Well, kapag may dumating na problema po at nasambit niyo po yung mga katagang ito, naku, eto na nga bang kinatatakutan ko eh. Maraming mga tao sa ganyan. Ako po before, ganito rin po ako pag may dumarating na problema. Naku, ito na nga bang sinasabi ko. Ito na nga bang kinatatakutan ko. Alam nyo, hindi lamang po tayo ang mga nagsasabi nito. Ito po yung sinabi na rin ni Job. Alam nyo kapag sinasabi po yung mga katagang ito, muli po, naku, ito na nga bang kinatatakutan ko. Pinapakita lamang po nito, ito po yung reflection na tayo po expectant sa mga bagay na masasama na dumating sa ating buhay. Kasi ganito rin po si Job. Of course, Job was upright in the eyes of God. Pero would you believe that he is also sin-conscious? At dahil po dito, talaga nung dumating po yung pasakit sa kanyang buhay, ito rin po nasabi yan, naku, ito na nga bang kinatatakutan ko na mangyari. Basahin po natin in Job chapter 3 verse 25 bilang patunay po sa ating pinag-uusapan. For the thing I greatly feared has come upon me, and what I dreaded has happened to me. Kasi gaya po ng maraming mga mananampalataya sa ngayon, kagaya po ni Job, of course, he was an upright man. Pero would you believe, gaya po ng sinabi ko kanina, that he was also a sin-conscious guy. Yes, paano ko po nasabi po ito? Because during his time, siya po ay nag-aalay sa kanyang mga anak. 10 anak. Every single day, he would rise up early in the morning para mag-alay po siya. Maghandog siya sa Diyos, believing na maybe, baka nagkasala po yung mga anak ko, ipag-ahandog ko na sila sa Diyos para nang sa gayon ligtas sila sa anumang mga kapahamakan. Well, I believe this is pride, self-righteousness. Kaya po nagkaroon po ng puwang si Satanas sa kanyang buhay. Basahin po natin. Job chapter 1 verse 5 bilang patunay sa akin po sinasabi that Job was he was sin-conscious. So it was when the days of feasting had run their course that Job would send and sanctify them. Yung them po dito, yung kanyang mga anak. And he would rise early in the morning and offer burnt offerings according to the number of them all. For Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. Thus Job did regularly. Pero kung babalikan niyo po ang mga talata sa Job chapter 1, wala pong binabanggit na sila po ay nagkakasala. But once again, basahin po natin Job chapter 1 verse 5, I should say. Sabi po muli dito ni Job, it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. So, ito po yung dahilan, kaya po siya regularly, every morning, nag-aalay po siya sa Diyos. Maybe, nandun siya sa maybe. Hindi siya tiyak. He was so sin-conscious. Well, pwede kong isipin na it's but natural for Job na maging sin-conscious because hindi po siya kagaya natin today. Tayo po bilang mga mananampalataya, you don't have to be sin-conscious. Kasi po, meron na po tayong napakagandang kasunduan sa Diyos. It's a covenant between God and His Son, Jesus Himself. It's a better covenant. Punong-puno po ng better promises according to Hebrews 8 verse 6. Si Job po, wala pong ganong klaseng covenant. Actually, meron po siyang hinaing meron siyang litanya. Sabi niya sa kanyang mga litanya, kung sana'y merong tagapamagitan sa akin at sa Diyos, hindi ko naranasan yung matindi pong dagok ng kanyang buhay. Now, if you're wondering today, yung mangyayari ba sa inyo yung nangyari kay Job, hindi po pwedeng mangyari. Hindi na pwedeng maulit because tayo po ngayon, meron tayong high priest, meron tayong tagapamagitan. Siya po ang ating Panginoong Jesus. So, lahat po ng sakit ng mga pagdurusa ay hindi po pwedeng ilagak sa atin o mapa sa atin because lahat po ng mga ito ay naibuntun na sa katawan ng ating Panginoong Jesus. Sa panahon po ni Job, wala pong tagapamagitan, wala pong mediator, walang abasement. Yun nga pong panghihinayang ni Job, kung sana, sabi niya, meron sanang tagapamagitan, hindi ko nararanasan ito. So,
tayo po may tagapamagitan at ang lahat po ng mga pasakit, mga pagdurusa ay inangkin na po niya doon sa krus ng Kalbaryo. So, if you are asking kung maari po ba, Pastor, mangyari sa akin yung nangyari kay Job? Well, the good news is, and that's why the gospel is all about, the good news, hindi na po pwede mangyari sa inyo yung naranasan ni Job. Amen. So, bagaman wala pong sinasabi sa Biblia in Job chapter 1 na nagkakasala po yung kanyang mga anak, dahil nga po sin-conscious si Job, patuloy po rin po siya nag-aalay. At ito po yung naging dahilan para makapasok po nung panahong yon ang Diablo. Well, hindi ko na po ito i-discuss sa ngayon. Meron po tayong topic about Job. Pwede niyo pong balik-balikan yung ating episode about Job. Now, tuloy po natin. So, as a child of God, imbes na maging sin-conscious po tayo, you have to be son-conscious. Huwag po kayo maging sin-conscious kasi meron na pong dugo na nabubuo sa krus ng Kalbaryo para maging dahilan at angkinin po natin that today, ikaw ay pinaging banal at matuwid sa harapan ng Diyos because of the finished work of Christ on the cross. So you have to be conscious about Jesus. Son-conscious. Hindi po sin-conscious ha. Palitan niyo po yung I ng O. Kasi pag sin-conscious po kayo, you are so conscious about yourself. Pag kayo po ay son-conscious, you are so conscious about Christ and what He already done on the cross. Ibig sabihin, believing na lahat po na ating mga kasalanan ay inangkin na po ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. At dahil po doon, tayo po itinuturing ng Diyos na banal at matuwid ngayon at magpakailanman. Romans chapter 5, verses 8 to 9. But God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Verse 9, much more than having now been justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. So as a child of God, wala na po kayo dapat inaabangan na paghatol at the punishment o judgment na mula sa Diyos. Sa pangkaraniwan, hindi po ito matanggap na maraming mananampalataya. So sabi nga po in Romans 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. And since kayo po ay mananampalataya, you are now in Christ Jesus, there is therefore now, present tense po yun ha, at saka po yung is, there is therefore now, parehas pong present tense yun. Now, no condemnation. Para kanino? To those or for those who are in Christ Jesus. Kung ikaw po'y mananampalataya, wala na pong galit sa inyo ang Diyos. At wala na pong dapat abangan. Wala na pong dapat, inaantabayanan na galit sa inyo ang Diyos. You have to be son-conscious instead of being sin-conscious. So, mga kapatid, ano po yung basis po natin? It's all because of the finished work of Christ on the cross. Lahat po ng kanyang mga ginawa doon. Inangkin po niya lahat na ating mga kasalanan. At dahil doon, lahat po ng galit at puot ng Diyos ay ibinunto na po niya sa kanyang katawan. Kaya naman ngayon po, sa panahon natin, wala na po siyang ibubunto at ibibilang sa atin. Sinaid na po ni Jesus lahat doon. And that's why He cried out, "It is finished." Amen. Ito pong napakagandang balita. Now, gaya po na sinabi ko kanina, going back po sa ating pinag-uusapan, kaya po dapat hindi na po tayo sin-conscious. Gaya ni Job, you have to be sin-conscious. Pero you just have to know nasaan po yung battlefield, nasaan yung battle arena. Kasi nang sa gayon, alam po natin kung ano yung ibibigay natin sa Diyos. Di ba parang ganito yan? Halimbawa, meron kang gustong panuorin na laro ng basketball at gustong-gusto mo yung basketball team na papanoorin mo, dapat alam mo kung saan yung lugar para mapuntahan mo. Kasi baka maling stadium po yung mapuntahan po ninyo, hindi nyo ma-enjoy yung gusto nyong panoorin. Hindi po ba? So, ganoon din po tayo para once and for all matapos na po itong ating problema. Because ang kalooban po ng Diyos, ayaw po niya kayong nalulungkot, nadidepress. Hindi po ito kalooban ng Diyos para sa atin. Because Jesus already left us and gave us His peace. Di ba sabi niya, my peace I give unto you, my peace I live unto you. It's the peace that the world cannot give. So, kung ibinigay na po at iniwan na niya ito sa atin, it goes to show na hindi po kalooban ng ating Panginoong Jesus ang kalungkutan at syempre pa ang depresyon. So it's not natural for believers na nade-depress. Huwag niyo pong tatanggapin po ito. Hindi po ito para sa atin bilang mga mananampalataya. Now, sa tingin po natin, saan po kayong battlefield? Saan po yung labanan na nagaganap? So hayaan po natin ang Biblia ang magbigay sa atin ng sagot. 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5. Let's read. Ito po mga talatang ito. For the weapons of our warfare are not carnal but mighty in God for pulling down strongholds. Verse 5, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Take note, lahat po ng ito ay kinalinga na. Ay, tinapos na niya.
because of Jesus' obedience to the cross, of the obedience of Christ. Take note po yung last part na yun. So, yung pong tinapos na gawa na ating Panginoong Jesus, meron pong matinding ginawa po doon ang Diyos sa pamagitan po ng kanyang bugtong na anak. So, dito po, bakit po, itong strongholds na to are actually are arguments that the devil has put into your minds. Kaya po siya naging strongholds because sabi po dito, they are thoughts. Di ba sabi nung binasa natin kanina? Let's read once again. 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Casting down arguments. Take note, arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. See, these are thoughts. Saan po nilalagay yung thoughts? Dito sa isipan. So yung battlefield, it's in the mind. Because the mind is the main faculty of our soul. Ito po yung pinaka main sangkap. Ito yung main faculty na ating soul. Kasi importante po ito. Yung atin pong isipan ang tumitimon sa ating emotions. Amen? Kung kayo po'y masaya, masaya rin po yung pinasok nyo sa inyong isipan. Kung kayo po'y malungkot, meron kayong iniisip na yung nakalungkutan. Amen? Di po ba? So, these are thoughts. Kaya po pag sinabi nating thoughts, so yung nasagot na yung tanong natin, ang battlefield nasa ating isipan. So, ano pong ginagawa ng diablo? What the devil does is that he puts a thought in your mind, and this is the nature of a warfare. Ito po yung tinatawag na spiritual warfare. So, we need to know, ito nga pong battlefield, at napag-alaman po natin ngayon, it's in the mind. Gaya po ng paalala sa atin kanina ng 2 Corinthians chapter 10 verse 5, the warfare is happening in our minds. So, importante po pala talaga na tayo po ay mabusisi, masusi, at sinusuri po natin yung ating mga ipinapasok sa ating isipan. Dahil napaka-precious po na ating kaluluwa. Para ito po ay may tuturing natin isang mamahaling kotse. Kapag ikaw ay bumili ng isang Porsche, mamahalin, hindi mo nilalagyan niyan ng basta-basta gasolina, di ba? At ang ordinaryong kotse po ay mine-maintain. Merong mga maintenance po ng every 6 months. Pinapalitan mo ng oil. Pero kung ikaw ay meron pong mamahalin na kotse, pinapalitan mo yan marahil every 3 months pa lang. Bakit? Mamahalin precious. Gayon din po tayo. Hindi natin nilalagyan ng basta-bastang ordinaryong gasolina. Gayon din po ating isipan. Hindi natin nilalagyan ng anumang basura ng mga masasamang mga kaisipan. Hindi natin ginagawa yan. Pero actually, kaya po ito tinatawag na warfare kasi may stronghold po ang kalaban. And the devil's strongholds is actually a pattern of wrong thoughts, arguments. Take note, argumento. Ibig sabihin, naglalaban sa inyong isipan. That he has put into your minds, maybe siguro mga linggo, ito po ay lumago na, it has grown, at napagyaman na po sa iyong isipan kasi nga po kinalinga mo for siguro mga 1 linggo o tumatagal po yan ng a number of weeks na, and sometimes even a number of years. So, it's been there for a long, long time. Kasi bakit po? Kasi pwedeng ganito, hindi po nakakapakinig ng salita ng Diyos or meron po kayo napapakinggan, hindi po salita ng Diyos, hindi ang gospel. At inangkin mo na lang. Sabi mo, natural ito sa aking isipan. Ngayon, kahit po ito kasinungalingan, and since ito po yung lagi nyo napapakinggan, eventually, pinapaniwalaan nyo na po. And mind you mga kapatid, kung meron man pong kapangyarihan ng diablo, pero sa katotohanan wala po siyang kapangyarihan, ang kanya pong ginagamit po sa mga tao para siya po yung nananagumpay, yung kanya pong kasinungalingan, because Satan is the father of lies. Siya po ang ama ng mga kasinungalingan. Now, kailan po siya nagtatagumpay? Kapag ito po ay inyong tinangkilik or binili. Ibig sabihin, pinaniwalaan. So kapag ito po ay pinanatili niyo po sa inyong isipan, which is of course, this is the battlefield. Ito yung battle arena nasa atin pong isipan. Ito pa yung main faculty na ating soul. So kapag ito po yung nanatili dito, naging stronghold po siya pag nanatili po siya ng ilang araw na, maybe tumatagal na yan, ilang linggo, tapos inabot na ng ilang buwan, wala po kayo napapakinggan na salita ng Diyos, ang gospel. Nandiyan na yan, umuugat na yan. Ito masakit dito, kaya po stronghold, umuugat na. Maybe a number of years na, and then, wala na, nakasanayan nyo na. Kaya po stronghold na po ito ni Satan. Ika nga, nag-ugat na siya sa inyong isipan. You would think that these thoughts, take note came from you. Kasi po every time na magsasalita po ang diablo, he speaks in the first person pronoun. Akala mo tuloy, ikaw yung nagsasalita. Pero ang diablo po ang naglalagay po sa inyo ng mga thoughts na ito. Take note every thought, every argument. Kasi argumento, ibig sabihin, di ba, nagre-reason po tayo pangkaraniwan, mayroon tayong mga ganitong thinking. Pero
Importante po talaga na naunawaan natin ang salita ng Diyos. Ito po ang dahilan kung bakit ko po kayo iniimbitahan lagi mag-aral po tayo, because sabi nga ng kasabihan, lamang ang may alam. Kung kayo po hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, pwede po kayong isahan at pagnakawan ng dyablo. Kaya po, I praise God, kayo po kasama namin every Tuesdays and Wednesdays. Kasi po kapag meron tayong alam, lamang na lamang po tayo, hindi ka pwedeng isahan ni Hasatan. Hasatan, Hebrew name po ni Satan yan, the accuser of the brethren. So nag-accuse po siya, pero yung kanya pong boses, pag nagsasalita, is using the first person pronoun. Akala mo tuloy, sa iyo nanggagaling yung mga bad thoughts na ito, itong mga wrong arguments na ito. Now, if you are depressed today, it has something to do with your thinking. Kasi nga po, nagtitimo na inyong emotions ay inyong mind. So, yung inyong pong emotion, kung kayo po ay depressed, it's just a reflection of what you are thinking today. So, importante talaga yung nalalagay natin sa ating isipan. Di ba? So, ika nga ng kasabihan, if you think right, you'll feel right. Kapag tama po yung ating inilagay sa ating isipan, tama rin po yung mararamdaman na ating damdamin. Hindi po ba? So, beware of the enemy's strongholds. So, muli po yung strongholds, kaya po siya strongholds, ay hindi po ito natural na gawa-gawa ng tao. Ito po ay nasa likod nito ang dyablo. At ito po ay umuugat sa ating isipan. Ngayon, pag hindi po kayo nakakapakinig ng tunay na ebanghelyo, darating at darating ang panahon, kahit po kasinungalingan yan, pero kapag palagian nyo po napapakinggan, ito po inyong papaniwalaan. Now, nagkakaroon na po ng stronghold ang kalaban. Pero, I've got good news for you, kapatid. Tapusin nyo na po ang panahon ng kalungkutan at depression, because ang salita ng Diyos, ang kanyang pag-ibig, ang siyang tutunaw at papawi sa anuman pong takot at pangamba na meron po kayo sa inyong mga buhay. So, going back sa ating pinag-uusapan, you have to be aware of the devil's tactics, yung kanyang strongholds sa inyong mga buhay. These strongholds are made of arguments and thoughts that the devil has put into your mind. Ito po yung mga bagay na nilagay sa inyong isipan, gaya ng, take note lagi po siya nagsasalita in the first person pronoun. Galit sa akin ng Diyos. Diba, akala natin tayo nagsasalita, nako, hindi ako karapat dapat na tawagin anak ng Diyos. Paano nang mangyayari sa pamilya ko? Sa pandemyang ito, nako, kung namatay si kapatid na ganyan, pwede rin ako mamatay. Nako, lagot ako sa Diyos, siyari ako sa Diyos. Ito po yung mga thoughts na talaga namang hindi po galing sa inyo. Ito po ay galing sa dyablo. Ngayon, kadalasan inaangkin po natin, but I'm giving you the truth, mga kapatid. Ito po mga thoughts na ito, itong mga arguments na ito, ay tinapos na po na ang ating Panginoon through His obedience to the cross. Lahat po dun sa krus ng Kalbaryo, lahat po ng mga mali na yung pumapasok sa inyong isipan, ay tinapos na po ng ating Panginoong Jesus doon po sa krus ng Kalbaryo. So, have you noticed, mga kapatid, the devil speaks in the first person pronoun. Bakit? Kasi gusto niya kultihin ang isipan mo. Kondinahin mo ang sarili mo. Na akala mo ikaw nagsasalita ng mga bagay na ito. Isipin nyo, gaano po kasalbahin ng kalaban. Siya nga nagsasalita, pero gusto niyang paniwalain ka na ang mga thoughts na ito, mga arguments na ito ay galing sa inyo. At kapag ito po'y pinaniniwalaan nyo na galing sa inyo, tinanggap po ninyo sa inyong isipan, dadali sa inyong damdamin. Kapag mali po yung inyong thinking, maapektuhan po inyong feelings. So ngayon, magiging depressed na po kayo. Manlulupay-pay po kayo. So kaya naman pala, sabi ng Panginoong Jesus, ay nag-iingat po tayo sa ating mga sinasabi. In Matthew chapter 6, verse 31, si Jesus po mismo nagsasabi dito, therefore take no thought. Now the question is, how do we take a wrong thought? Now, take note, tingnan niyo po yung sequence po dito. When the devil puts a wrong thought into your mind, and you take it by simply saying it, tinatanggap niyo na po yung kasinungalingan ng dyablo. Now, para po mabuhay ang isang maling kaisipan, sinasabi natin. Di po ba? So, ang maganda po dito, first and foremost, you have to believe, hindi po kayo nagsasalita, hindi galing sa inyo po ito. Ito po ay binubulong ng dyablo. Now, wag po nating tangkilikin, wag nating bilhin. Dahil una sa lahat, paniwalaan po natin, ano man po yung mga maling kaisipan sa inyong isipan na kinukultingan yung isipan, na nagdudulot sa inyo ng kalungkutan at depression, you have to believe na hindi po ito galing sa Diyos. Amen. So, hindi po ito galing sa Diyos. At sa totoo lang, kung meron man po kayong mga maling kaisipan, hindi na po yan gagamitin ng Diyos laban sa inyo. And that's why sabi nga ni David, blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin. Even though we fail, di ba?
Pero ang katotohanan nga po, hindi po galing sa atin yon. Ang diablo po ang nagsasalita sa atin. So, since alam na po natin yung battlefield that's happening dito sa ating isipan, alam na po natin ang taktika ng kalaban. Hindi natin siya binibigyan ng dahilan para managumpay. Amen. That's why sabi ni Jesus dito, di ba? Once again, Matthew 6:31, therefore take no thought. Saying, kung meron po kayong bad thoughts, mga wrong arguments, una sabihin mo, ay galing sa diablo ito. Huwag nyo nang sabihin para hindi na po mabuhay. Therefore take no thought saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? So these are thoughts that will cause you to panic. Diba? Kapag meron kayong maring thinking, akala mo kasi galing sa'yo yun eh. Naku, grabe, magagalit sa akin ng Diyos. Kasi akala mo, kapag nagsasalita ka ng masama, naku, yari ako sa Diyos. Lalo siya magagalit sa akin. This will cause you to panic. This will cause you to be depressed. This will cause you to have this sense of hopelessness. Sabi mo, naku, wala na akong kapag-asa. Ang dami ko na kasalanan sa Diyos. Well, once again, hindi po ito galing sa inyo. Ang diablo po ang nagsasalita. And always, he speaks in the first person pronoun. So dapat po malinaw po ito sa atin. Kapatid, you take these arguments and thoughts by saying, di ba? So kapag meron po siya ini-input sa inyong maling kaisipan, tapos sinabi nyo na, yun na, nananalo po siya. Kasi po ang diablo, ang kanyang mga minions, mga demonyo, kanyang mga tauhan, hindi po niya kayang basahin ang ating isipan. Wala po silang kapangyarihan ganon. Nagbabase lang po sila sa ating aura, yung pong ano itsura ng ating mga mukha. Minsan, natutulungan pa natin sila kapag nagsalita pa tayo ng negative. Di ba? So, yun na. Nananalo po sila laban sa atin. Di ba sabi ng Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. Kung kayo po'y nabubuhay sa pagsasalita ng kamatayan, mararanasan nyo po yun. Pero kung kayo po'y nabubuhay sa pagsasalita ng buhay, mararanasan nyo rin po ang buhay sa inyong mga buhay. So, ingat po tayo sa ating mga sinasabi. So, you may be asking this question, so paano ko na mapapagtagumpayan itong spiritual battle na ito na nagaganap? Saan po? Sa ating isipan. Because this is the battlefield. Importante talaga ang isipan, ano? Dito po nagsisimula ang lahat. The answer is found in 2 Corinthians chapter 10, verse 5. Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity. Wow, bringing every thought. Take note po mga kapatid into captivity to the obedience of Christ. Kasi po, doon sa krus ng Kalbaryo, lahat po ng wrong thoughts, wrong arguments, kinalinga na po ito lahat ng ating Diyos through the cross, through Jesus on the cross. Amen. Kaya po wala na po talagang ilalaban o isasampa ng kaso sa inyo ang diablo. Kaya wala na po kayo dapat alalahanin pa. Lahat po ng mga bagay na ito, mga maling argumento, mga maling kaisipan, ay dinelt na po lahat ng Diyos through Christ on the cross. Amen. So if believing you are now the righteousness of God, you have to confess it. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Dahil through Christ's obedience on the cross, dito po nangyari sa cross yung tinatawag na divine exchange. Remember? Sa cross po, Jesus became sin. Pero He did no sin. Nakamit po niya ating kasalanan by receiving our sins. Now, tayo po ay naging righteous not by doing righteousness or righteous deeds. We became righteous by receiving His righteousness. Ang tawag po dito ay divine exchange. So by faith, you have to believe it. Angkinin po natin ito. Now, through the obedience of Christ, so nakikita po natin lahat po ng maling kaisipan, lahat ng argumento, lahat po ng mga ito ay pinawalang saysay na ng Diyos doon sa krus. So wala na po tayong dapat alalahanin pa because these things were already dealt on the cross. Kaya tapos na po talaga ang lahat. That's why Jesus said, it is finished. Amen. So if you are now the righteousness of God in Christ Jesus, hindi na po natin dapat tinatanggap at binibili at tinatangkilik yung mga lumalabas po at binubulong po sa ating isipan. Pastor, pakiramdam ko ako yung nagsasalita Uulitin ko po, gumagamit po ang kalaban, lagi po pag nagsasalita siya, laging first person pronoun para paniwalain po kayo na ikaw yung nagsasalita, para kondinahin mo mismo ang iyong sarili. Pero wala na nga pong condemnation kung tayo mananampalataya. Remember Romans 8 verse 1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Since you are now in Christ Jesus, wala na pong hatol, wala nang punishment, wala na pong judgment na nakalaan para sa atin bilang mga mananampalataya. So, kung meron pong nagsasabi sa inyong isipan at akala mo ikaw ito, galit sa akin ng Diyos, hindi ako karapat dapat tatawagin na anak ng Diyos,
Naku, yari ako. Ano na mangyayari sa akin sa buhay ko ngayong pandemya? Ano nang mangyayari sa buong pamilya ko? Ito po yung mga katagang, di ba, nagbibigay po sa atin ng takot. Pansinin niyo po, nagbibigay po sa atin ng pangamba. At tila hindi ka na makangiti tuloy. At naghahatid po sa inyo sa matinding kalungkutan at depresyon. Hindi po ba? So, wag po natin tatanggapin. Hindi po ito galing sa Diyos. Mga kapatid, really, this is important. So, bilang isang anak ng Diyos, panghawakan po natin, hindi galit sa iyo ang Diyos. Romans chapter 5 verse 1, therefore having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, and believing that you are now accepted or karito in Christ. Amen. Sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 6, to the praise of the glory of His grace by which He has made us accepted in the Beloved. So wala na pong dahilan para magalit po sa inyo ang Diyos. Ano man pong puot at galit ay ibinunto na po niya sa katawan na ating Panginoong Jesus. Now, paano po natin tatanggapin po mga katotohanan ito? It's by faith. Paano po natin, or paano po nag-ooperate po ang faith sa buhay ng isang mananampalataya? It's by speaking. Kung kanina po sabi ni Jesus in Matthew 6:31, therefore take no bad thoughts, saying. So, ang tatapatan din po ito ng Panginoon na it's through speaking para po mag-magnify po sa atin yung pananampalataya, because through speaking, ito po yung pag-ooperate ng pananampalataya sa atin. Kasi po, kapag meron tayong napapakinggan, so then faith comes by hearing. Kapag may napapakinggan po tayo, di ba, napapalago po yung ating pananampalataya. Romans 10 verse 10 tells us, For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Sundan pa po natin ang 2 Corinthians chapter 4 verse 13, and since we have the same spirit of faith according to what is written, I believed and therefore I spoke. We also believe and therefore speak. So speak today, kapatid. Huwag niyo pong sasabihin yung mga sinasabi pong mga arguments, negative arguments, bad thoughts, but instead, speak the truth in line with God's truth, that you are now the righteousness of God in Christ Jesus. Ito po ang nangyari sa krus. Jesus became sin so that today, you are now His righteousness sa harapan ng Diyos. Sabi mo, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Amen. So, bilang pagtatapos, atin na pong bigyan ng tugon na ating tanong. Nagsagay, magkaroon na po tayo ng tamang solution. Once again, ito po yung ating tanong. Ano yung pinakamainam na panabla natin, panlaban natin sa takot? Well, the answer is ang sakda na pagmamahal sa atin ng Diyos. Now, ito po yung ating solution as we end. Dahil po sa pagsunod o yung obedience po na ating Panginoong Jesus doon po sa krus. Ano po yung obedience niya? Dahil po naniniwala po siya at ibinigay po niya kanyang sarili na siya po ay katangi-tanging anak na isinilang para magdusa at mamatay. Now, ito lamang po ay para sa kanyang bugtong na anak. Ito po yung nilaan po ng Diyos para sa kanyang bugtong na anak. Tayo po, hindi po yun ang kalooban niya para po sa ating mga anak. Di ba? Ang ating po mga anak, isinilang para mag-enjoy sa buhay. Pero tignan niyo po ito. Napakabuti ng Diyos. Nilaan po niya ang kanyang bugtong na anak. Ano po yung pakay at kalooban ng Diyos Ama para isilang, magdusa at mamatay alang-alang po sa ating katubusan at kaligtasan doon sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay bilang pagpapatunay na sakdal talaga ang pagmamahal sa atin ng Diyos. So kapag ito po ay ating inaangkin, di ba, naintindihan natin, kaya pala ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak dahil sadyang mahal na mahal ako ng Diyos. So hindi galit sa iyo ang Diyos. At kapag ito po ay nagkakaroon kayo ng tamang kapahayagan, anuman pong takot at pangamba sa buhay, pinapawi po nito. Kapag kayo po'y naitatag sa katotohanan ito, anuman pong takot sa buhay, pinapawi po nito. Because perfect love casts out fear. Ang sakdal na pagmamahal sa atin ng Diyos ang siyang papawi sa anumang takot at pangamba. Kaya nga po, ito pong panawagan ko, napaka-importante po talaga, napakahalaga na tayo po'y nag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi para hindi po tayo maisahan at para hindi po tayo mapagnakawan ni Hasatan. Sino po si Hasatan? Hasatan po yung Hebrew name ni Satan, meaning the accuser of the brethren. Accuser po siya. Lagi po siya nag-accuse using the first person pronoun. Now, para paniwalain po kayo na kayo po yung nagsasalita, sa inyo po nanggagaling yung mga wrong thoughts and wrong arguments. But praise God, ngayon po alam na natin ang katotohanan. So, wala na po siyang kapangyarihan laban sa atin. So, anuman pong argumento, anuman pong maling kaisipan na naghahatid po sa atin ng anumang takot at pangamba sa ating buhay, pakatandaan po natin ito. Hindi po ito nagmumula at hindi po ito nanggagaling sa Diyos. Ulitin ko po bilang pagtatapos, anuman pong takot at pangamba na naghahatid po sa inyong, of course, pinapadali sa inyong isipan at dadali po ito sa inyong damdamin, magkakaroon po kayo ng takot at pangamba, hindi po ito nagmumula
at nanggagaling sa Diyos. Kanino po ito nagmumula? Sa kalaban. So bilang mananampalataya, dapat po ma-establish po tayo dito. Hindi pwede manggaling sa Diyos ito. Bakit? Kasi nga po, mahal tayo ng Diyos. Sabihin mo, mahal ako ng Diyos. Kaya hindi po niya gagawin sa inyo yon. Hindi niya kayo bibigyan ng anumang takot at pangamba sa buhay. Ako po tatay. Si mami din po ay nanay. Hindi po namin bibigyan ng anumang takot at pangamba ay aming mga anak. Bakit? Dahil mahal namin po sila. So dito pa lang po, maitatag tayo. Wow! Kaya wala akong dapat katakutan. Now, maitatag din po tayo sa katotohanan na hindi po kailanman bibigyan kayo ng takot at pangamba ng Diyos. Now, bilang pagtatapos, one last verse and then dito na po tayo magwawakas pansamantala. 2 Timothy chapter 1 verse 7, For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Amen. Purihin po ang Panginoon at maraming salamat po for once again joining me sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po yan sa ating programang Solution. And of course, ito nga po yung ating Bible study online. At sa pagkakataon po ito ay gusto ko pong samantalahin ang paanyaya para sa iyo kaibigan. Marahil ikaw ay nakadarama sa iyong buhay ng pagod, ng lungkot, or may tuturing po nating depression, at tila hindi po kayo nagwawagi sa buhay. Well, ang katotohanan po kasi, kapag ang isang tao po ay wala pang relasyon sa bugtong na anak ng Diyos, ang ating Panginoon Hesukristo, ang kalungkutan, ang depression ay pangkaraniwan po ninyong mararanasan. Pero purihin po ang Panginoon. Kayo po'y nakasama namin sa araw pong ito at narito po ang inyong puso, nag-uumapaw sa kagalakan at sinasabi mo, gusto ko nang magkaroon ng relasyon sa bugtong na anak ng Diyos. So, Pastor, paano pong gagawin ko? Simple lamang po. Sabi po in Romans 10 verse 9 that if we confess with our mouth, using our mouth, i-confess po natin, and believe in our hearts that He was raised from the dead, Jesus po ang tinuturing natin, you shall be saved. Yung pong word dito na salvation, kasama po dito ang atin pong nararanasang kalungkutan or itong matinding o masiding depression. Amen. Nang sa gayon, maranasan po natin ang pangako sa atin na ating Panginoong Jesus. Ang dahilan kung bakit po siya narito at pumarito sa ating piling. Magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasaya-saya. Now, ang gawin po natin, ang akin pong paanyaya ay sabayan nyo lamang po ako sa aking mga salitang bibigkasin. Ito po'y bilang pagsang-ayon at pagkilala at bilang pagtangkilik po sa panawagan sa atin ng Diyos. Tanggapin ang kanyang bugtong na anak at kilalanin sa iyong puso na siya po simula sa araw pong ito, inyo ng Panginoon at sariling tagapagligtas. Pwede po ba yan? Sige po, sabayan nyo po ako sa aking mga salitang bibigkasin bilang inyong sariling panalangin. Panginoong Jesus, kinikilala ko po na ako'y hiwalay sa inyo ay sadyang walang lakas at walang magagawa. Kinikilala ko rin po na ako'y isang makasalanan at nangangailangan ng isang tagapagligtas at ikaw po iyon. Dahil naniniwala po ako sa iyong mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Pinawi mo na ang lahat ng aking mga kasalanan. At salamat po dahil simula po sa araw pong ito ay patuloy ko pong inaangkin ang kaligtasan, ang kagalakan ng isang taong pinatawad na mula sa lahat ng kanyang kasalanan. Salamat din po, Panginoong Jesus, dahil sa iyong mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo ay hatid mo sa akin ay buhay na walang hanggan. At maraming salamat din, O Diyos, dahil sa katotohanan ng mga nangyaring ito sa krus ay isinulat mo na at hindi na buburahin kailanman ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Amen. Kapatid, kung kayo po ay sumabay sa panalangin ito, congratulations. Ang kinin po ninyo sa pamagitan ng pananampalataya na kayo nga po ay ligtas na. Ligtas na rin po sa anumang kalungkutan at takot ng buhay dahil patuloy po natin pagyamanin ang pag-ibig at sakdal na pagmamahal sa iyo ng Diyos. Samahan niyo po kami palagian sa ating Bible study online dito po sa ating programang Solution. And nais ko rin po ipanalangin, ikaw kapatid, marahil kayo po first time na dumalo, bagaman sabi mo ay ikaw ay matagal nang nananampalataya sa Panginoon, pero meron pa rin po kayong takot at pangamba sa inyong buhay. Well, I pray na nabuksan po yung ating isipan at napagtanto po natin, napag-alaman po natin na yung mga wrong thoughts and arguments na kumukulti sa inyong isipan, hindi pala galing ito sa inyo. Because ito po ay ifinifeed lamang or inilalagay po ng kalaban sa inyong mga isipan. And praise God, simula po sa araw pong ito, ay talaga namang pinalaya ka na ng Diyos pamagitan ng kanyang makasaysayang biyaya. Kaya naman, gusto ko po kayong ipanalangin. Pwede po ba yan? Kagalahan ko po na ipanalangin ko po kayo.
Aming Diyos, aming Ama, salamat po, Aba, sa kapatid na ito na kung saan ay nakasama po namin sa aming pag-aaral. Bagaman napakaiksi ng panahon, pero kami po ay pinagyaman mo sa katotohanan na lahat po pala ng mga maling argumento, maling kaisipan, ay hindi po nagmumula sa amin. Ito po ay nagmumula sa Diablo at para magtagumpay po kami at hindi na po managumpay ang anumang takot at pangamba sa aming buhay. Hindi po namin tatangkilikin at hindi po namin bibilhin ang mga kasinungalingan ito ng Diablo. At simula po sa araw na ito, kami po ay maitatatag na sa katotohanan na ang iyong mga salita ay magbibigay po sa amin ng kapayapaan, ng kapangyarihan, at mapayapang kaisipan dahil lahat po ng bagay na nagdudulot sa amin ng takot, o Diyos, hindi po ito nagmumula po sa inyo dahil pawang naisin mo lamang po sa aming buhay ay kagalahan, kapahingahan at kapayapaan. Salamat po sa katotohanan ito. At dahil po dito kami po ay napalaya, dulot na iyong biyaya. At maraming salamat po, O Diyos, aming Ama, para po sa kapatid na ito, dalayan ko na patuloy po niyang maramdaman ang iyong sakdal na pagmamahal ng sa gayon anuman pong takot na bumabalot sa kanyang isipan at sa kanyang puso, sa kanyang damdamin, ay mapawi na once and for all. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa mga katotohanan ito. Salamat din, Panginoong Jesus, sa iyong mga tinapos na gawa ay napangyari at naganap po ang mga bagay na ito para po sa aming benepisyo. At salamat din po, Banal na Espiritu, sa iyong pag-akay at pagtuturo sa amin. At paggabay, kami po ay patuloy na napapagyaman sa aming pananampalataya at pagkakilala po sa inyong wagas at sakdal na pag-ibig at pagmamahal. Ito po aming panalangin at pagpupuri sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa araw pong ito at muli po ito nga ang Solution with Laverne Ducot and of course that's me. Ako pong inyong nakasama mula kanina pa at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating Bible study online at ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral bukas. Kaya naman iniimbitahan ko po kayo na patuloy pa rin po akong samahan at magsama pa ng inyong mga kaibigan. At kung kayo po ay napagpala at naniniwala sa ating mga pinag-uusapan, maaari niyo po bang pakishare ng ating programa, itong ating broadcast sa inyong mga kaibigan, mga kakilala, at lalo tigit sa inyong mga kapamilya nang sa gayon ay mas malawak pa at mas marami pang mga tao ang maabot ng mensahe ng pag-ibig at sakdal ng pagmamahal sa kanila ng Diyos. Muli po, thank you so much in advance, kaibigan. Kung kayo po isa sa mga balikat namin sa gawain, maraming salamat po sa inyo. At sa ngalan po na aking buong pamilya, nagpapasalamat po kami and we're hoping to see you once again bukas. Magkita-kita po tayo muli. Dito lamang po yan sa Solution with Laverne Ducot. At bilang pagtatapos, nais ko pong iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, ikaw yan. I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!